Welcome, Professor. May puwan na tayo mga kunars. Kaya ko ba ng serious? Gawin nating serious itong vlog na to for once. Pagbigyan natin ng ating mga bash. Char. Boys at the back! Char. Hello mga kunars! Kamusta naman ang lahat? Sana po ay okay kayo. Again, this is Nurse Even and welcome back to my channel! Sobrang happy ako mga kunars dahil finally, may silya na tayo. May upuan. Ay! Diyos ko Lord, kakabili ko lang ng mesa tsaka upuan, masisira ka agad. Diyos ko, ang hirap naman magseryoso. Pero pagbigyan natin ang ating mga Tsara. Kung napapansin niyo mga kunars, naka-scrub suit po ako ng Nurse Even dahil gagawa sana ako ng vlog. Naka-wig na ako kanina kaso tinamad talaga ako. Kasi galing pa ako ng work. So sabi ko, mag-normal vlog na lang ako kasi may naisip akong interesting topic na excited akong i-share para sa inyo mga kunars. Nagsombrero na rin ako mga kunars kasi nga naka-wig ako kanina so gulo-gulo yung hair ko. So, let's go! Super excited akong ibahagi po ito sa inyong lahat dahil confident ako na informative ito and malakas ang pakiramdam ko na marami akong matutulungang mga kunars dito sa UK. And like I said mga kunars, seryoso ko pong ibabahagi ang topic na ito para ma-absorb nyo siya ng maayos. And at the same time, pagod din talaga ako kasi galing pa ako ng shift, galing pa ako ng trabaho. After ko mag-vlog mga kunars, saka na tayo maligo, okay? Pray for me mga kunars. Before I begin, please follow me on Instagram. It is LenaSayEven. And mga kunars, super happy po akong ibahagi sa inyo na sold out na po ang aking first ever live show sa March 28 and March 29 sa Brighton. Ngayon pa lang po mga kunars, nagpapasalamat na po ako sa inyong lahat. Hindi ko po lubos akalain na in less than 2 weeks, masasold out yung ticket. So, thank you mga kunars. Grabe, natatawa na ako pero hindi pwede. Ikaw ba ay taga dito sa... Sandali, let's go. Ikaw ba ay based dito sa UK? Malapit ka na bang mag-apply ng ILR or Indefinite Leave to Remain? Pues, this video is for you! Lord, help me! Dahil ang topic natin for today's video ay Guide to Passing Life in the UK Test. Naisip ko mga kunars, i-share ko po ito sa aking vlog ngayon habang fresh pa po sa aking isipan dahil kakapasa ko pa lang po ng Life in the UK test. Kaya feeling generous ako tonight. Full disclaimer po mga kunars, ito po ay brief guide lang and at the same time, based lang po ito sa experience ko. Okay? Nakapasa naman ako so feeling ko naman effective siya. Feeling ko naman makakatulong ito sa inyo. So, let's begin! Okay, ano po ba ang life in the UK mga kunars? Ito po ay isang... Shit! Ang life in the UK po mga kunars ay isang uri po ng test dito sa UK bago ka po makapag-apply ng Indefinite Leave to Remain going to British citizenship. Ang test po na yon ang magbe-verify kung may knowledge ka talaga sa British life. Yung culture nila, yung laws nila, yung traditions nila, etc. Lahat po yon kailangan mong aralin kasi 24 items lang po ang lalabas na tanong, multiple choice, tapos 75% po ang passing rate. Hindi ka po pwede mag-apply ng ILR or naturalization hanggat hindi mo napapasa ang life in the UK. And unfortunately, kapag hindi mo napasa ang test, hindi siya refundable. So, kailangan mo talaga ng maayos na preparation bago ka mag-take ng test para hindi masayang yung binayad mo. So far, so good mga kunars. Feeling ko naman successful nating madidiscuss ito ng maayos. Success parang sumakses ka. Anyway, bakit kailangan nating ipasa ang Life in the UK test? Like I said po kanina, required po ito bago ka mag-apply ng ILR or Indefinite Leave to Remain or Settlement. Part po ito ng law dito sa UK. Bilang ibang lahi po tayo and kung gusto natin or may balak tayong maging Briton, kailangan talaga nating mag-Life in the UK test. Sa pagkakaalam ko mga kunars, may mga exemption. Grabe ang seryoso ko. Hindi ko siya matuloy. Pero ayun nga po, may mga exemption para hindi ka makapag-take ng Life in the UK test.
Ang alam ko, pag mga under 18, or kung may mental condition ka, long-term physical condition, hindi po ako masyadong sigurado sa exemption kasi required tayong mga Pilipino na gustong maging Briton na mag-take ng Life in the UK test. So, kung pakiramdam mo, kasama ka sa mga exemptions, check mo na lang po yung website ng UK Gov. Pasado na ba? Serious na ba sa inyo to? Malapit na matapos to. Tapusin na natin to. Next item is, ano po ba yung format ng test? Ang Life in the UK test po ay computer-based and 45 minutes po ata. Basta less than an hour po ang test itself. Gaya po ng sabi ko kanina, 24 items po ang tanong, multiple choice. And ayun nga po, ang content ng exam ay yung traditions nila, yung cultures, yung laws nila dito, lahat about Briton. Sinabi ko rin kanina na dapat maka 75% ka para mapasa mo ang test. So 18 points po ang kailangan mong makuha out of 24. After ng exam, agad-agad mo pong matatanggap yung result mo. Agad-agad mo pong matatanggap yung resulta ng test mo paglabas mo pa lang sa testing center. Pero wag po kayong matatakot kapag medyo may delay. Baka na-delay lang talaga, pero within the day or kinaumagahan, matatanggap mo naman yung result. Ako mga kunars, after ko ng exam, literal po, pak. Dali. Literal po mga kunars, paglabas ko ng testing center, pagbaba ko ng building, nag-email na sa akin yung testing center, congratulations, pasado ka. Yun yung pinakasabi, congratulations, pasado ka. And if naipasa mo na ang Life in the UK test, automatic, pwede ka na mag-apply ng ILR. Grabe mga kunars, nanginginig ako, nanlalamig kasi ako kasi nga, hindi ako magaslaw. Prim and proper kasi ako mga kunars. Serious kasi tayo, kaya giniginawa ko. Next is, magkano? Magkano ang Life in the UK test? Ang Life in the UK test po mga kunars ay £50 per attempt. So, kung unfortunate ka nga po, kung bumagsak ka sa first attempt, another 50 sa second, and then another 50 sa third. Refundable po ba siya? Like I said po kanina, after mo mag-test, hindi na mababalik sa iyo yung 50, kailangan mo ulit magbayad next attempt. Pero sa pagkakaalam ko mga kunars, pwede mo siyang i-refund at least 3 days before ng exam mo. So, kung sa tingin mo, mali yung details na nalagay mo, mali yung spelling ng name mo, or kung sa tingin mo hindi ka pa ready, or kunwari may unfortunate events na nangyari sa buhay mo, pwede mo ata siyang i-refund at least 3 days prior ng exam. Next is, paano ka magbubook ng Life in the UK test? Mga kunars, napakasimple lang po mag-book. Punta ka lang po sa UK Gov. Andun na po lahat ng mga i-fill nyo, walang kahirap-hirap, ilagay nyo lang po yung details ninyo. Ang mga essentials na kailangan mo mga kunars, yung pinaka-importante, passport mo, email address mo kasi doon nila isi-send yung confirmation ng application mo, tapos pambayad, £50. And then the rest, personal details mo naman na ang kailangan dun sa UK Gov. Promise mga kunars, napaka-simple lang po mag-book ng test. Type nyo lang sa computer nyo, Life in the UK test, enter. Yung na kaagad ang lalabas, UK Gov na kaagad. Next mga kunars ay location. Saan po ba ang mga testing centers ng Life in the UK test? Hindi ko po alam. Nasa website po yan. Pagka-enter nyo po ng website, andun po yung mga accredited testing centers. Siyempre, dun ka magte-test sa malapit sa inyo. Muntik na akong matawa ng bongga, pero napigilan ko naman. Pero feeling ko naman, actually sure ako mga kunars, na may mga testing centers malapit sa inyo. Lahat yan, kalat yan sa iba't ibang panig ng UK. Gaano kahaba ang Life in the UK test? 45 minutes po ang allotted time para makapag-exam ka. Pero kung ako sa inyo, mag-day off po kayo ng araw na yon. Kasi medyo matagal-tagal po kayo dun sa pinaka-testing center. Kasi may security pa yan. I-check yung phones nyo, yung damit ninyo, kakapkapan kayo and all. Tapos pipicturan po kayo. So siguro mga 2 oras kayo dun sa site. And dapat mga kunars, at least 30 minutes, 15 to 30 minutes before ng test ninyo, nandun na kayo mga kunars kasi mag-head count sila eh. Magla-locker pa kayo and all. So dapat advance talaga ang dating ninyo. Hindi yung tipong alauna yung exam mo, alauna ka darating, nar. Dapat mga 12:30 nandun ka na.
So ano bang mga kaganapan sa loob ng testing center? Number 1, dapat mag-isa ka lang. Kung magdadala ka ng mga anak mo, asawa mo, unfortunately po, bawal sila sa loob ng testing center. Doon lang sila sa labas. So maghahanap kayo ng restaurant, tatambay sila doon habang nagte-test ka. Pangalawa, pagdating nyo doon mga kunars, identification check agad. So wag na wag nyong kakalimutan ang inyong valid IDs, yung BRP ninyo. Ako nagdala ako ng passport ko pero hindi naman chinek, pero dalhin nyo na rin. Nagdala rin po ako ng aking utility bill just in case na mag-check sila ng proof of address. Pero hindi naman chinek, pero dalhin nyo na rin mga kunars. Kasi may locker naman doon just in case na hindi nila kailangan. Which is yun yung pangatlo. Lahat ng mga hindi nila kailangan, relo, cellphone, earphones mo, lahat yan, bag mo sa locker. Kasi ang dala mo lang doon is yung BRP mo, yung ID mo, or yung passport mo. Yun lang. Pang-apat is biometry. Pipicturean ka nila after ng identification, after mong ilagay yung mga gamit mo sa locker, pipicturean ka na nila bago ka makapasok doon sa testing center kung saan yung mga laptops or computers nila. And then kapag nakapasok ka na doon sa loob, another identification ulit, hahanapan ka na nila ng station kung saan ka magte-test, and then itatanong nila kung gusto mo bang mag-practice muna bago yung totoong exam. Lights, camera, and action. And camera test, camera test, camera test. Change camera tayo mga kunars dahil nalobat yung aking main camera. So pagpasensyahan nyo na po mga kunars kung medyo may mapapansin kayong konting change sa audio, sa lighting, and sa angle. Nagbago po kasi ako ng camera. Anyway, ayun nga po, tatanungin ka po ng instructor kung gusto mo munang mag-practice test. Ako mga kunars, nag-practice muna talaga ako kasi 4 questions yung pa-practicein pag pumayag ka mag-practice. Pero it's up to you po mga kunars kung ayaw mo na mag-practice, kung gusto mo, diretso ka na talaga sa real exam. It's up to you. Just in case na pinili mo mag-practice, ayun nga po, 4 tests, and then after ng 4 tests na yon, diretso na yon sa actual test. And then pag nalilito ka, pag naguguluhan ka sa mga instructions, pwede ka naman mag-raise ng hand during the test itself. I-accommodate ka naman nila. And then once na matapos mo yung pinaka-test, yung 24 items na multiple choice, wala nang ha, wala nang ho, tatayo ka lang, labas ka na kaagad. Lakad ng tahimik, hindi ka mag-iingay dahil may nag-e-exam pa. Paglabas mo, diretso ka sa locker, kunin mo yung mga gamit mo, surrender yung susi, labas na, check mo na yung phone kung pasado ka or... Pero sure naman ako mga kunars, pasado na tayo. 1 take lang. 1 take. Ang hirap. 1 take lang tayo mga kunars, pasado na kaagad. And mga kunars, nga pala, share ko lang po, wala pong expiration. Hindi po na-expire ang Life in the UK test, which is good. Kasi anytime, pwede mo siyang i-take. Hindi necessary na kailangan maka 5 years ka muna sa UK bago ka mag-live in the UK. Hindi, kahit kakarating mo lang ng UK, pwede ka na mag-live in the UK test agad para matanggal na siya sa isipin mo. Kahit kaka 2 years mo pa lang, kaka 3 years mo pa lang, go mag-take ka kasi wala namang expiration ng Life in the UK test. Next is yung preparation. Paano ba ako makakapasa ng Life in the UK test? Bilang isang individual, depende na po yan sa inyo kung paano ba kayo mag-aral. When it comes naman sa mga reviewers, marami pong reviewers, may libro, or may link po akong ilalagay sa aking, ang tawag dito? Description box. Ilalagay ko po yung link kung saan po ako nag-aral ng Life in the UK test. I-share ko na sa inyo yung link mga kunars para lahat naman tayo makapasa. Hindi tayo magdadamot for today's video. Pero disclaimer po mga kunars, ito po ay link na ginamit ko. Okay? Hindi dahil ginamit ko siya, ay automatic makakapasa na kayo. Ako po, yan po personally ang link na ginamit ko. And nakapasa naman po ako. So, confident naman po akong i-share siya sa inyo para makapasa kayo. Pero nasa inyo po yan kung paano kayo papasa. Dapat maayos na preparation ang gawin ninyo bago kayo mag-take ng test. Hindi porque may link magre-relax na kayo, patamad-tamad na kayo, ay may link naman, okay na to. Hindi, dapat talagang mag-research din kayo. May mga books, may mga iba't ibang websites, tamang preparation para makapasa. Sayang ang 50 pounds mga kunars, ayusin nyo ang pag-aaral. Para po sa akin, since multiple choice naman po ang exam, more on memorization siya. So practice, practice, practice.
every night, aralin nyo yung link, magbasa kayo ng libro, bago kayo matulog, or pag day off ninyo, dapat maganda ang preparation ninyo. Pero positive talaga ako, papasa tayong lahat. One take lang. Well, nakapasa na pala ako. At dyan po nagtatapos ang aking vlog, mga kunars. Sana naman po ay nakatulong itong video na ito in preparation para sa exam ninyo. Kung may mga questions po kayo na hindi na-tackle dito sa vlog na ito, i-comment nyo na lang po, baka may mag-reply. Or kung hindi naman ako busy, baka ma-replyan ko kayo kung alam ko ang sagot. Okay? Good luck po sa inyong exam. Ang dasal ko po ay makapasa kayo ng one take lang. Ayun lang. Super happy ako, mga kunars, kasi maayos. Feeling ko naman maayos and seryoso kong nailatag ang mga kailangan kong i-discuss sa vlog na ito. And confident naman ako na kahit papaano ay natulungan ko kayo and nakashare ako ng tips and guides sa inyo. Marami pong salamat sa panonood. Again, this has been Nurse Even, Pretty Check, and Roar! Bye, mga kunars! Okay, pwede na ako tumawa ulit.